So, hi guys, good morning. My name is Aneri Salitangura, and today we will be discussing about doing historical research online. So, let us start. With the first tool that any student nowadays would use to do research, the internet. It has increasingly become the primary means by the which anyone would find any information that they need. With a single click, students are able to access tons and of available information, so much information in fact that it would be easy to get lost in all data available. So ang tinutukoy dito sa talata na ito is tungkol sa kung paano tayo gumamit tayong mga estudyante ngayon ng internet para sa kanilang research. So, sa madaling salita, ang internet ang pangunahing paraan para makahanap tayo ng information na mga tao. So isang click lang natin, napakaraming information na ang makikita natin. So, gaya natin, mga student, isang click lang natin sa mga sources, ang dami-dami na natin na nakikita, like nababasa, nakukuha na information. So, in this way, marami tayo masyadong nahahanap na data or information. So, dahil doon, sa sobrang dami ng information, madali rin tayo maligaw sa dami ng mga information na nakikita natin or nahahanap natin. So, parang ang hirap pumili kung alin ang tama at mali. So, it's better na maging masaliksik tayo ng mga estudyante para hindi tayo maligaw sa kung anong mang sagot yung mali. So, dapat talaga is gina-observe natin, gina-analyze natin if this is true or totoo ba ito or hindi, ganun. So, cyberspace is a great resource for the research if you know how to use it properly. So, remember that just because information is available does not mean you should just get it and use it right away. So, dito naman is malaking tulong ang internet sa research basta marunong kang gumamit ng tama. So, hindi porket nakita mo sa internet, kukunin mo na agad at gagamitin mo. Like what I've said na dapat kapag nagre-research tayo, dapat tinitignan natin ng mabuti. Iniintindi natin ng mabuti kung ano man yung pinagbabasa natin dyan, kung ano yung kinukuha natin na information. Kasi some of the information are not true. At parang karamihan sa mga information ngayon is parang nililigaw lang tayo para maging mali yung makuha natin na information. So, dapat talaga sa atin ng mga student is kung sino man, kahit na sino man, is dapat sinusuri natin ng mabuti kung ano man yung information na kinukuha natin in order for us para hindi magkamali. So, sa paggamit or pagkuha ng idea ng iba at pagpapanggap na iyo yun ay plagiarism. So, ito ay malaking kasalanan sa school. Dapat ay ang mga nakikita mo online, ituring mo itong source at gamitin mo yung mga natutunan mong paraan para suriin ang mga information. So, ibig sabihin nito is, wag natin kunin lahat-lahat ng information. Kumbaga, kumuha lang tayo ng konti doon, then expand natin yung information natin or palawakin natin yung nalalaman natin using that source para hindi masabi na nag-plagiarism tayo or kinuha natin lahat ng information. Para praise ba, ganun. So, a simple skill that will get you far in doing historical research online is knowing where to look and how to look. Search engine websites such as Yahoo, www.yahoo.com, and Google, www.com. So,
these websites could lead you to a lot of sources with the right search string. Is a combination of words that you use to come up with a relevant result and lead you to what you are looking for. The more refined your search string is, the more definite and refined the results will be. So, the explanation for this is, importante na alam mo or alam natin kung saan hahanap at paano hanap para maging successful sa online historical research. Sa paggamit ng mga research engine tulad ng Yahoo, Google, kailangan mong gamitin yung tamang search string na combination ng mga salita na tutulong sa'yo para makahanap ng importanteng resulta. Kung mas specific at detalyado yung search string mo, mas tama at mas relevant yung mga lalabas na resulta. So Google also provide its own customized platforms for scholarly research called Google Scholar. You may use it to find electronic materials, journal articles from institutional repositories, and book chapters for many different sources. So, may mga special tools ang Google para sa research sa school. Ang Google Scholar tutulong sa'yo para makahanap ng mga article, materials galing sa mga school at mga chapter ng libro. Maganda to para simulan ang research mo kasi bibigyan ka nito ng idea kung ano ang mga na-publish na topic mo. Ang Google Books naman, may mga scanned na libro at madalas pwede kang magbasa ng mga chapters ng libre. Makakatulong to para malaman mo kung useful ba yung libro sa research mo bago ka pumunta sa library para hiramin or kopyahin. Sometimes, a simple search online is all you need to find the data you need, and most often one of the first results that will come out will be pages from Wikipedia. Wikipedia is the biggest open source encyclopedia in the whole cyberspace. In 2017, it has 40 million articles and in 293 languages. So, being an open source encyclopedia, anyone could contribute or edit articles in the site, which makes some of the information in the site unreliable. Nonetheless, Wikipedia provides a useful launch pad to sources that you may use for research when you read from Wikipedia. Look at the link citation in the articles. So, which could lead you to a source you may use for your own research. However, exercise cautions in using this site as may an academy frown upon research that utilizes Wikipedia. So, it says that madalas ang Wikipedia ang isa sa mga unang lalabas pag nag-search ka. So, di ba kapag nag-search tayo, kadalasan talaga na lumalabas is website ng Wikipedia. So, Wikipedia ang isa sa mga unang lalabas pag nag-search ka online. Ito yung pinakamalaking open source encyclopedia, meaning kahit sino pwede mag-contribute or mag-edit ng mga articles. Diba napapansin natin minsan kapag sa Wikipedia nagbabasa tayo ng mga informations, then parang magkakaiba-iba yung mga articles na nandun kasi sa kadahilan ng for the reason that yung iba is edited, kumbaga inedit ng iba yung answers. Bali, nagiging mali yung answer kasi inedit nila, which is that's not the answer na hinahanap natin. So,
Kailangan mag-ingat tayo, lalo na sa Wikipedia, because Wikipedia known as like yung website na pwedeng i-edit yung mga answer doon, na then namamali tayo sa mga sources na nahahanap natin dahil sa nakukuha natin sa website na yon na edited pala yung answer na yon. So yun, na kahit sino pwede mag-contribute or mag-edit ng article. Kaya minsan hindi reliable ang mga informations. Pero pwede rin maging useful ang Wikipedia para simulan ang research mo. So tignan mo yung mga citations sa mga article kasi pwede kang dalhin ito sa mga credible sources. Mag-iingat ka lang sa paggamit ng Wikipedia at gamitin mo lang ito para magkaroon ng idea tungkol sa topic mo bago ka maghanap ng mas reliable sources. Kumbaga, gagawin mo lang siyang option. What I mean, not an option naman, kumbaga base para makahanap ka pa ng more informations sa ibang websites, ganun. So maraming mga professor ang ayaw na ginagamit lang ang Wikipedia para sa research kasi yun nga, maraming edited na articles sa Wikipedia, kaya ayaw na ng ibang professor na ginagamit natin yun kasi karamihan talaga is mali yung articles na binibigay nila kasi edited. So these are some websites that you may use to legally download, scan copies of books and other materials for free, especially those books with expired copyrights that are in public domain. Project Gutenberg, www.gutenberg.organization is the oldest digital library in the world. Founded in 1971, it has more than 50,000 items in its collection, which include many works concerning the Philippines, such as the Doctrina Christiana. So, Doctrina Christiana is the first public book in the Philippines. So, the published travelogues of foreigners who visited the Philippines, such as Jaguar, D. Canin, V. Virchow, and Foreman, and Worcester Austin Craig's biography of Rizal, and all volumes of Blair and Robertson, The Philippine Island, 1493-1898. So it says na may mga website kung saan legal kang makakapag-download ng libreng scanned copies ng mga libro at iba pang materials. Lalo na yung mga libro na expired na yung copyright at public domain na. Ang Project Gutenberg ang pinakamatandang digital library na tinatag noong 1971. At may mahigit 50,000 items kasama na yung mga gawa na tungkol sa Pilipinas tulad ng Doktrina Christiana at mga travelogues ng mga dayuhan. So, ang mga websites ng government ng Philippines na nagtatapos sa GovPH ay nagiging importanteng source para sa historical research, lalo na para sa mga batas at mga government issuances sa related sa mas bagong panahon. Ang mga website ng mga newspaper, magazine, broadcasting, station at iba pang media outlets ay madalas nag-archive ng mga articles nila para sa mas lumang issues. Baka kailangan mong maghanap ng digitized o physical copies sa mga libraries. So that's all for today. Thank you.